Magandang gabi po, magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang ating vlog ng itong vlog na ito ay Magbalik Islam Channel. Ito yung ating vlog na Magbalik Islam Channel na kung saan ito yung pagbibigay natin o pagpapaalala natin, pagbibigay natin ng konting kaalaman, pagpaparating natin kung ano yung mga katuruan ng Islam o yung mga dating Christian na bumalik sa Islam o bumalik, ibig sabihin nagbalik Islam. So itong vlog natin, itong channel natin ay para lamang po sa mga nagbalik Islam. Kung ikaw ay nadaan dito sa aking vlog na ito ay hindi mo magustuhan, mag-skip ka na doon sa dito sa vlog nito at doon naman sa mga naghahanap ng kaalaman ay paki-subscribe na lang itong vlog natin na ito na Magbalik Islam Channel, sapagkat ito yung pag-share ko sa inyo, pagbibigay ko sa inyo ng konting aking naabot ng kaalaman at pagbibigay natin ng konting reaksyon sa mga napapanahong pangyayari at sa mga kaalaman ng Islam na naaayon dun sa katuruan ng ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ibinigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga kababayan o mga kabalik Islam, mga balik Islam, dahil ang ating channel ay Magbalik Islam Channel, paki-subscribe na lang at paki-pindot yung notification buzzer at paki-comment na rin sa baba kung ano yung mga upcoming natin na pwede nating ilagay o italakayin dito sa ating vlog na Magbalik Islam Channel. Mga minamahal kong mga kabalik Islam, dahil tulad nyo rin ako at alhamdulillah ay naging parte tayo ng isang ganitong kaisipan, ganitong klaseng vlog na ito na ang pagbabalik Islam ay kailangan nating pag-aralan. Ang pagbabalik Islam ay kailangan ng malawak na pangunawa. Ay ang isang tao na bumalik at pumasok sa Islam ay kailangan niya at obligado sa kanya yung kaalaman, na kung saan itong kaalaman na ito ay mahalaga, kasi ito yung kaalaman na mas mahalaga sa kinakain o pagkain natin, na tayo kumakain ng 3 beses o 5 beses sa isang araw. Ngunit ang kaalaman ay ating dadalhin sa buong buhay natin. Ibig sabihin, higit pa dun sa kinakain natin, higit pa dun sa laman ng tiyan at laman ng itsura ng katawan natin, pananamit natin. Ang kaalaman ay dadaling ka kung saan mo gustong puntahan, dadaling ka kung ano yung gusto mong mangyari, dadaling ka kung patungo ka ba sa tagumpay o patungo ka ba dun sa isang kalungkutan o yung kalugian o pagkatalunan. Mga minamahal kong mga kabalik Islam, itong vlog na ito ay bibigay natin ng karugtong doon sa sinasabi ko na ang Islam ay kumpleto, na may kumpletong pamumuhay, na may kumpletong pamamaraan ng pamumuhay na kung saan naaangkop, naaayon o pasok na pasok ba. Ibig sabihin yung bagay na bagay sa kanyang pagkatao, bagay na bagay sa kanyang pagiging tao, dahil ang Islam ay nagtuturo ng naaayon sa ating kagustuhan, naaayon sa ating mga pangangailangan na pang-araw-araw. Ibig sabihin lang, ang pagpasok natin sa pagbabalik Islam natin ay kailangan nating matutunan ang mga bagay na ano ang katuruan ng Islam, ano ang katuruan ng kakumplituhan na sinasabing kakumplituhan ng Islam. Sabi niya ganun, "This day have I perfected your religion." Itong araw na ito ay kinumpleto ko na ang reliyon. Sabi niya dun sa Quran, "Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum." Al-yawma akmal ibig sabihin kakumpletuhan, kamil. Ibig sabihin sa Arabic kompleto. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kinumpleto ko sa inyo ang inyong religion. Wa atmamtu alaykum, at ito ay ibinigay ko sa inyo na parang inyong guidance. Wa atmamtu alaykum bi ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ibig sabihin, ito yung religion na nagturo sa inyo ng kakumpletuhan, na ang religion ay may kumpletong pamamaraan ng pamumudin. Ibig sabihin ng din ay kumpletong pamamaraan ng bumbuhay, sistema na kung saan itinuturo ang
paghubog sa isang tao, paghubog o pagtuturo sa isang tao ng kanyang patutunguhan, ng kanyang ginagawa, ng kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Ito yung tinatawag na Dinul Islam. Agama Islam pagdating sa ibang bahasa Malayo o bahasa Indonesia, ito yung tinatawag na agama. Agama Islam, ibig sabihin niya yung paniniwala, pamamaraan, way of life in Islam. Landas ng pamumuhay na naayon sa Islam. Itong Islam ay naayon din sa ating sariling kalikasan o pagiging natural ng tao, na kung saan ay ating mapagbabasehan na itong buhay natin ay meron tayong kinikilalang kalikasan na binigay ko nga sa unang vlog, na kailangan mong paniwalaan ang sarili mo. Kasi itong paniniwala sa sarili ay isang paraan para mapalapit ka sa pagsamba, mapalapit ka na makilala mo yung sarili mo, yung limitasyon mo, yung mga gawain mo, at yung likas sa iyo. Kaya ngayon ang isang basyan din na isang mga pamamaraan para makita mo yung tamang landas ng buhay, na kilalanin mo yung sarili mo, paniwalaan mo na kaya mo. Paniwalaan mo yung sarili mo. Hindi ang yung kinagisnan, hindi ang yung sinunod sa mga magulang, sa mga pamantayan na sinunod nila sa kasulatan, o iniwan sa iyo, bininyagang ka o sinunod sa iyo. Yun yung tinatawag na kinagisnan. So, dapat maniwala tayo sa sarili natin na meron tayong natural, meron tayong likas na pagiging likas na kagustuhan o pangangailangan, pamamaraan sa ating pamumuhay. Ito yung sinasabi natin sa pagsunod natin sa Quran, na sinasabi yung Quran ay hindi sumasalungat sa ating pamumuhay. Ibig sabihin na nandoon yung natural na pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan tayo ay pumasok sa Islam. Tayo yung nagbalik Islam. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagbalik Islam, mga minamahal kong mga kabalik Islam, mga minamahal kong kapatid, ang pagpasok sa pagbalik Islam po ay isang paraan ng kasunduan, isang agreement, isang covenant yun, na ninyo ng pagitan mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay sumumpa, ikaw ay sumaksi na walang ibang dapat sambahin. Ikaw ay tumistigo na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lang. Ang Allah na iyong binigay ang sarili mo, sinumpa mo ang sarili mo na walang Diyos na dapat sambahin, o walang pinakamakapangyarihan, walang humahawak sa buhay mo, walang pinakamagaling, pinakamalaki at marunong, pinakamatalino dito sa mundo kundi ang Allah lamang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala napapaloob lahat. Kaya nararapat tayong mga Muslim na magbalik loob o magsisi tayo sa Allah, bukal sa loob natin ang paghingi ng kapatawaran. Palagiin natin paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat itong paghingi ng kapatawaran ay siya yung Al-Ghaffar, sa yung Al-Ghafur. Iba yung Ghaffar sa Ghafur. Sa yung Ghafurur Rahim, sa yung Inallah Ghafurur Rahim, Inallah Tawwabur Rahim. Siya rin yung Al-Ghaffar. Innahu kana Ghaffara. Siya yung mapagpatawad, maawain at paghingi, naghingi siya. Tayong mga nagbalik Islam ay meron tayong covenant. Ibig sabihin, meron tayong kasunduan, banal na kasunduan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay sumumpa, tumaksi, tumistigo na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah. Kahit itong agreement o banal na kasunduan natin sa Allah na tayo ay pumasok sa Islam ay kailangan gawin natin, kailangan ipakita natin. Kumbaga, ikaw yung nagtatrabaho, kailangan mong ipakita sa iyong boss na nag-apply ka, pinakita mo yung resume mo, ibinigay mo yung kakayanan mo sa trabaho, yung sarili mo. Ibinenta mo, ibig sabihin, inalok mo yung sarili mo na ito yung kakayanan ko sa trabaho. Ito yung aking resume, ito yung aking biodata, ito yung aking personal information, ito yung aking kakayahan. So nag-a-apply ka. Kailangan igawin mo kung ano yung nakasulat doon sa iyong resume, sa iyong biodata, sa iyong information sheet, information. Ibig sabihin, kailangan mong gawin doon, ibig sabihin lang na sumunod ka
kung ano yung pag-a-apply mo na inaasahan din ng kumpanya, ng amo mo, ng sponsor mo, ng boss mo, na gagawin mo yung sinabi mo dun sa resume, sa pag-a-apply mo. Ganon din yung pagpasok natin dito sa Islam, na kaya tayo nagbalik Islam dahil meron tayong kasunduan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, so ibig sabihin, more than that, higit pa dun. Higit pa dun na tayo nag-apply sa mga boss, sa mga kumpanya. Higit pa sa pagpasok natin sa Allah, na humingi tayo ng covenant sa Kanya na kasunduan natin. Kaya wag nating isipin yung iba pang tao, wag tayong mag-isip ng iba pang mga problema, kundi ang isipin natin paano tayo maging deserving sa Allah, paano tayo magiging mapalapit sa Allah, paano tayo patatawanan ng Allah, paano tayo kakaawaan ng Allah. Mga minamahal kong mga kabalik Islam, ito lamang covenant, napakalawak na po sa isang nagbalik Islam, para malaman niya po na ang pagbabalik Islam ay kailangan niya agreement, kasunduan ng Allah at ikaw. Kayo lang dalawa, wala nang iba. Kasunduan mo dahil sumumpa ka, tumistigo ka, sumaksi ka. Kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay sumaksi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ikaw yung tutuparin mo, yung pagsaksi mo, ipatutupad mo sa sarili mo na ikaw ay tumistigo sa Kanya. Ikaw ay sumaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala na isang kasunduang banal na kasunduan na gawin mo, na kumbaga ito yung gusto ng Allah, gawin mo yung kagustuhan niya. So yun na nga mga minamahal kong kabalik Islam, ang pagsubok tulad ng nabanggit ko nung una nating vlog, ay ang pagsubok doon sa kautusan ng Allah. Paano mo gagawin yung kautusan na yun? Yung yung mga kautusan, yung 5 beses na pagdarasal sa isang araw, yung kautusan na wag mong gawin yung mga ipinagbabawal, kautusan na hanggat kaya mo. Ibig sabihin, hanggat kaya mong iwasan mo. Ibig sabihin, yung kautusan na kailangan mong gawin, yung pinag-uutos ng Allah. Ipinag-utos niya na sumamba, ipinag-utos niya nga magrespeto, gumalang, makipagkapwa-tao, magbigay ng tamang pagbati, tamang dahil itong buhay natin sa mundo may pinagdadaanan. May mga kanya-kanya tayo hindi natin alam, kaya wag natin biglayin yung tao. May mga problema, may mga dumaraan sa buhay niya. Kasi alam natin ang mundong ito ay puno ng pagsubok. So, ang pagsubok na yun ay naaayon din sa level ng kanyang iman, sa antas o sa baitang ng kanyang pananampalataya sa Allah. Yun ang pagsubok na ibinibigay ng Allah sa atin. So, the more na mataas ang ating pananampalataya, the more din na naaayon dun ang kanyang pagsubok. Kasi mga kabalik Islam, ikaw ba naman kung bago ka pa lang, ibig sabihin sa common sense, kung bago ka pa lang natuto, ipapahawak ba sa iyo yung hindi mo kaya? Siyempre yung kaya mo lang. Kaya ibig sabihin, tulad din sa pagbigay ng pagsubok, hindi tayo bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin kaya. Ibig sabihin, kaya natin yun. So, kailangan mong maniwala, tulad sa binabanggit ko, kailangan mo unang paniwalaan ng sarili mo na mayroon kang natural, mayroon kang likas na pagtawag sa Diyos, pagtawag sa dakilang lumikha, na yung likas na yun ay pagsunod mo sa Kanya, na kung saan yun ay naaangkop o nababatay doon sa tinatawag niyang ibinigay niyang pamamaraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, ano yung pamamaraan ng pamumuhay na ibinigay niya? Mga kabalik Islam, itong pamamaraan ng pamumuhay na ito ay naaayon o naaangkop o hindi siya nalalayo doon sa ginugusto ng ating sarili, doon sa ginugusto ng mga kagustuhan natin, doon sa ginugusto nating yung ginugusto ng sarili natin ay naaayon, naaangkop doon sa Quran. Ibig sabihin, yun ang kakumplituhan ng Islam. Ibig sabihin lang na ano ba yung mga kagustuhan natin. Sample na lang yun, siguro yung Sharia, yung binigay sa atin na tulad ng binanggit ko, kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Yun ay pagiging natural natin yun sa sarili natin yun. Ayaw natin yun kasi brutal eh. Tulad nga ng ibang mga nangunang pinuno, sabi nila, uma-against sila sa death penalty, na sinasabi nila, brutal daw yung parusang kamatayan, pero subukan mong mangyari. Brutal yun dahil hindi nangyari sa kanila eh.
hindi nangyari sa mga minamahal nila sa buhay. Pero kahit kanino kayo magtanong, kahit kanino kayo dun sa mga naka-experience na yung mahal mo sa buhay yung naapi, mahal mo sa buhay yung na-rape o nasaktan, napatay. Mahal mo sa buhay. Tapos sabihin pa natin magulang mo, anak mo, iba yung na-experience eh. Iba yung na-experience sa pinininiwalaan mo, pinaninindigan mo. Iba itong naka-experience. Kaya nga, ang gusto ng Allah yung ma-experience mo eh. Maramdaman mo, masubukan mong gawin. Kaya hindi mo mararamdaman dahil ayoko, dahil brutal. Pero pag nangyari sa mahal mo sa buhay, sabihin mo, higit pa sa kamatayan ang gawin sa kanya, tulad na ng pag nirape yung mahal mo sa buhay, pag sinaktan yung mga mahal mo sa buhay, ano pa ang lalabas sa bunganga mo, kundi patayin din siya. Kung anong ginawa niya dun sa mahal ko sa buhay na ginawa niya ron, ganun din ang gawin sa kanya na pumatay siya dun. Dinikdik niya o dinurog niya yung katawan, ganun din ang gusto mo mga, yun yung tinatawag na likas. Yun yung tinatawag natural ng ating pagkatao. So, ang masasabi ko lang mga kabalik Islam, kaya siguro ito yung mga bagay na ayaw ng mga hindi Muslim sapagkat hindi nila kilala yung sarili nila. Hindi nila mahal yung sarili nila. Hindi sila naniniwala sa sarili nila. Na hindi nila na brought out, hindi nila nakilala yung sarili nila na meron silang natural, na meron silang likas, na meron silang nature, meron silang way of the nature, meron silang daan sa kanilang natural na kumikilala ng dakilang lumikha, na kumikilala na ang batas na binigay ng sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit, sundin ang patakaran ng Allah dito sa lupa para ring sa langit. Ibig sabihin yung kung ano yung sa kalangitan na ipinatupad ng Allah ay kailangan yun din ang ipatupad sa kalupaan. Ibig sabihin itong pagpapatupad, itong batas na ito, yung tinatawag na Sharia. Ito yung Quran. Ibig sabihin ko, karugtong nga itong video dun sa tinatawag natin ng, ano ba yun? Kalimutan ko yung tinatawag na naaangkop yung batas ng Allah. O ito ba itong Islam ba ay naaangkop sa lahat ng panahon na itong katuruan ng Islam ay pwede siya sa nung unang panahon, nung panahon ng mga tagasunod ng mga tagasunod ng sahaba, tabi'in at sa mga tabi-tabi'in. Iyon yung panahon na kung saan doon din tabi-tabi'in at yung mga sumunod pa sa mga tagasunod. Ibig sabihin na yun yung binigay na batas ng Allah na naaangkop sa lahat ng panahon, sa unang panahon at sa sumunod na panahon, sa mga darating pa na panahon. Ibig sabihin walang pagbabago, walang pagdaragdag, walang pagdududa na itong batas ng Quran, ito yung tunay na tagumpay, ito yung batas ng Quran, naaangkop, naaayon, nababatay o siya, yung parehong-pareho sa lahat ng panahon. Parehong-pareho siya dun sa panahon ng mga propeta, panahon ng mga huling propeta, panahon ng mga tagasunod ng propeta, sahaba, tabi-tabi, hanggang sa panahon natin ngayon mga tumatahak ng tamang landas, tumatahak ng mga tamang landas, nagsisikap sa tamang landas, nagsisikap tahakin ng tama, nagsisikap na sumunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw ng paghukom. Hanggang sa huling araw na kung saan ang araw ng paghukom ay na para lamang sa mga Muslim. Kasi ang mga hindi Muslim ay diretso sa impyerno, mga kabalik Islam. Ang mga hindi Muslim ay diretso sa kaparusahan. Kasi mabigat na parusa ang pagtambal sa Allah, yung pagsishirk sa Allah, pagbibigay ng sakuto sa Allah, pagbibigay ng kapareho sa Allah, pagbibigay ng kapantay ng Allah. Hindi po pwede magkaroon ng kapantay ang kakayahan ng Allah sa kakayahan ng kanyang nilikha, sa kanyang mga kaalaman. Kasi ang Allah yung mataas, ang Allah yung may kapangyarihan at may kakayahan, yung talino, yung sapat na kalakasan, katalinuhan, yung naaayon para sa kanyang kadakilaan, kamaharlikaan, yung naangkop sa kanyang trono, sa kanyang ars, na siya lamang ang Allah na walang makakapantay sa kanya. Ibig sabihin lang doon, yun ang mabigat na kasalanan. Ayaw niya na magkaroon ng kapantay kasi pagiging kapantay ay pagkakaroon ng katambal. So yun ang mabigat na kasalanan na dapat nating malaman na yun ang nakabatay sa ibinigay ng Allah sa atin na ang Quran ay kumpleto, ang batas ay kumpleto, naaangkop sa lahat ng panahon. Mga minamahal kong mga magulang, mga minamahal kong mga kabalik Islam,
itong kaalaman sa Islam ay napakarami. Kahit gawin pa yung kalam na unang nilikha ng Allah, yung kalam, yung panulat, sabi niya ng Allah sa panulat, isulat mo kung ano yung mga kaalaman. Ito yung kaalaman. Sabi pa niya, kung law kana al-bahr, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kung law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, kung gawin pa ng Allah yung tinta, yung buong karagatan, law kana al-bahr, ibig sabihin gagawin ng tinta yung karagatan, gagawin tinta para isulat ang kaalaman ng Allah. Kung law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ibig sabihin lang doon ay kung gagawin ng kasulatan ang kaalaman ng Allah ay hindi mahuubos, hindi madadaig mo ang Allah, hindi kulang pa yung karagatan para sa tinta ay isusulat ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mga minamahal kong kabalik Islam, ito pong Islam ay napakaganda, tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw patungo sa kabilang buhay, na ang tagumpay lamang na makakamit ng tunay na tao na may kaalaman ay yung makuha niya. Yung kumbaga ito yung impremyo, yung prize, consolation prize, grand prize, winner. Mas mataas pa sa winner, dapat ang sikapin ng isang balik Islam ay mapunta siya dun sa jackpot. Hindi lang dun sa grand prize. Dapat ang sikapin niya yung mapunta siya dun sa pinakamataas na panalo. Ibig sabihin yung jackpot prize, hindi dun sa grand prize, jackpot prize. Kaya ibig sabihin na hangarin ng isang Muslim yung awa ng Allah na mapunta siya dun sa pinakamataas na kanyang biyaya, reward, paraiso ng gantimpala, na pinakamalaking gantimpala. Na mga kabalik Islam, mga minamahal kong mga kababayan, itong Islam ay nagtuturo ng naaangkop na tunay na tagumpay, naaangkop na pamamaraan ng pamumuhay sa lahat ng bagay. Kasi itong buhay natin ay may kagustuhan tayo sa ating sarili. Ginugusto natin yung mga sarili nating pagnanasa, ginugusto natin yung mga sarili nating kagustuhan. Ngunit iyon, mga minamahal kong kabalik Islam, ay makakapagligaw sa atin. Kailangan ang mga kagustuhan nating katugma, kapareho ng mga sinabing gabay sa atin ng Quran, na huwag tayong magmataas, huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging huwag tayong maging hambog ba sa nakamit nating tagumpay, sa nakamit nating pera. Kailangan natin yung pagsubok na yan, yung kayamanan, dahil ang kayamanan ay pinakamalaking pagsubok sa mga kabalik Islam, na pagka nakamit natin yan, nandiyan ang bulong ng syaitan kung anong gagawin mo sa pera. Nandiyan ang mga bulong ng syaitan na ubusin mo tong pera, ubusin mo tong kayamanan mo, sa isang oras makakaubos ka ng 1 million, gawin mo lahat ng gusto mo, punta ka sa ibang bansa, gawin mo lahat ng gusto mong bilhin. Mga ganun. Kaya ang pagsubok ng Allah dun sa maraming pera, hindi ang pagsubok dun sa mahirap, dun sa walang pera. Ang pagsubok niya mas malalo pang matindi dun sa may pera. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, kung ibibigay lang ng Allah ang kanyang kagustuhan dun sa kanyang alipin, kung ibibigay ng Allah ang lahat ng hinihingi, pangangailangan, kagustuhan ng kanyang aliping tao, kung ibibigay niya lahat ng mga sinabi dun sa translation sa Quran na ng kanyang pangangailangan, ay tiyak 100% na malalayo siya sa pag-alaala sa Allah. Malalayo siya dun sa pag-ibada, pagsamba. Malalayo siya kasi magiging busy ka na eh. Kung ikaw bigyan ng maraming kagustuhan mo, bigyan ka ng biyaya, bigyan ka ng wala kang pagpapasalamat sa Allah. Hindi mo makikilala ang Allah para pasalamatan kasi busy ka na. Busy ka na sa lahat ng ginagawa mo. Kaya hindi yun ang tagumpay. Hindi tagumpay ang pagkakamal ng maraming pera, maraming kotse, maraming malalaking bahay, mansion, maraming lupa. Hindi natin alam, yun ang pagsubok sa atin. Hindi natin alam, alamin natin yung pinaka-trillionaire dito na lahat ng magsasawa ka rin dun sa kayamanan mo eh. Ibig sabihin, wala may hangganan, may katapusan lang yun, mga kabalik Islam. So, ang tunay na tagumpay ay yung makamit mo yung tunay na kabilang buhay. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, na sana hingin natin ng kapatawaran sa Allah, hingin natin ng tunay na tagumpay ang paraiso. Dahil itong paraiso, ang tunay nating naisin, gustuhin, hangarin,
hangarin, gustuin, pangarapin natin marating, pangarapin natin na ibigay sa atin ng Allah, kaawaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang awa lamang ang magbibigay sa atin para mapunta tayo sa tunay na kabilang buhay. Mga minamahal kong mga kabalik Islam, sa mga susunod nating vlog ay tawag nito, sa mga susunod nating vlog i-share ko rito yung mga tungkol sa mga dapat malaman ng mga balik Islam, yung pag-aabdas, pag-wudu, ablution, yung mga dapat na ginagawa ng isang nagbalik Islam, yung mga dapat na ginagawa ng isang Muslim, dapat siya ay mampanatili yung kanyang iman, yung sumama siya sa mga Muslim na may mga mataas din na iman, pumili siya ng mga kaibigan, pumili siya ng mga dapat niyang samahan, pumili siya ng may kaalaman na alam natin yung kaalaman na yan, kung ano yung mga sinasamahan mo, doon ka rin mahahawa, doon ka rin madadala. Kung ano yung bango nung sinasamahan mo, magiging mabango ka rin. Sabi niya, bird of the same feather flocks together. Kaya yun mga kabalik Islam na dapat nating piliin na pag pumasok tayo sa Islam ay piliin natin ang kaibigan natin, mag-aral tayo ng maigi itong kaalaman na i-challenge mo yung sarili mo, bigyan mo na pagsubok yung sarili mo na kailangan mong matutunan ito in one day, yung ablution, yung pagkukwasa, paghahanap ng tamang kaalaman sa fiqh at sa mga tauhid na pinakamahalaga sa isang kabalik Islam, sa isang Muslim yung tauhid. Yung tauhid, doon mo masusukat yung dahil dyan ang pagsubok ng Allah sa tauhid. Mga minamahal kong kapatid, doon na tayo nagtatapos doon sa ang tunay na tagumpay at tunay na batas ng Allah ay naaangkop sa ating sarili, naaangkop sa panahon natin ngayon, nababatay siya sa panahon natin ngayon na dapat na tangkilikin, mahalin, pangarapin at pagsikapan ng mga Muslim dapat, ng kamusliman na may patupad yung Quran na yan dahil yun ang angkop eksaktong-eksakto dun sa kagustuhan ng ating likas na kagustuhan, mga minamahal kong mga kabalik Islam. So, mga mahal kong mga kabalik Islam at mga bago dito sa channel, inshallah, ay sana dumating pa tayo sa mga parating vlog, inshallah, at dito nagtatapos, inshallah. Sana sa mga darating man nating vlog, medyo dumadalang ang vlog natin, ay makapagbigay pa tayo ng mga dapat malaman ng isang balik Islam, ng isang mga nagbabalik Islam. So mga minamahal kong kapatid, mga magulang, ito na naman po ulit tayo at ang huli nating masasabi ay ang kapayapaan mapa sa ating lahat. Ang kapayapaan ay may patupad natin, ang kapayapaan ay may palaganap natin sa lahat ng mga Muslim at hindi mga Muslim. So ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo na sana mapasa ating lahat, inshallah. At ang pagbati ko ng assalamualaikum sa lahat ng kamusliman sa buong mundo, anong lahi, anong kulay, anong klaseng bansa man ng iyong anong klaseng nationality ka man ng isang Muslim sa iba-ibang bansa, ay pagbati ng pandaigdigang pagbati ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.